Atin pong talakayin itong PM sa akin ni Mrs. Ruiz. Ma'am Rose, ang asawa ko po ay diabetic high blood. Ano po ang dapat kong gawin? Bukod sa management ng doktor niya, ano po ang maipapayo nyo? Para marami po kayong matutuhan dito sa aking kasagutan, kung di pa po kayo nag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso, please subscribe. Ganon din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Paki-follow, like, and share nyo din. Ganon din sa aking TikTok at sa aking Rare. Ngayon po, itong diabetic high blood o hypertension, ito'y common complication ng diabetes. Estimated na 2/3 ng matatanda ay may diabetes. Maraming reason bakit ang diabetic ay nagkaka-high blood. Una, nasisira ang mga daluyan ng dugo, mga ugat. Nagiging hindi na sila flexible, nagiging less elastic. Kaya pagka diabetic ka, kumukunat yung mga daluyan ng ating dugo. Kaya tumataas ang blood pressure. Isang reason pa, pagka tumataas ang blood sugar mo, nalulumutan ang daluyan ng dugo. At ito ay kumikipot. Kaya tumataas ang blood pressure. Ang infection din sa katawan, halimbawa, ikaw ay may pneumonia o na-COVID ka o kaya mayroon kang tuberculosis, tataas ang blood sugar mo. Ang dahilan, pag ang katawan mo lumalaban sa infection, magre-release ito ng hormone tulad ng cortisol at adrenaline. Itong dalawang hormone na to na nire-release ng katawan pag may infection ka, tataas ang sugar mo at nakakatulong sa katawan para mag-produce ng energy to fight the infection. Inuulit ko bakit pagka may infection ka, tumataas ang sugar mo? Ang dahilan, para makapag-produce ka ng energy para labanan ng infection, ang katawan natin magre-release ng glucose or sugar. Kaya kapag may infection ka, tumataas ang blood sugar level mo. Pangalawa, pag may infection ang katawan natin, ang selula ng katawan, mahirap itong makagamit ng insulin. Ang insulin, ito yung hormone, tumutulong sa katawan mo, magamit yung sugar for energy. Pag ang katawan natin ay resistant sa insulin, tataas ang blood sugar mo. Although, meron kang insulin, dahil meron kang infection, hindi kayang ang insulin ay walang epekto. Kaya pataas ng pataas ang blood sugar mo. Ang infection, naglalabas siya ng inflammatory substance. Itong inflammatory substance na to, tulad ng cytokines, ay napipigil ang ability ng katawan mo na gamitin ng insulin. Finally, pag may infection ka, hindi ka maka-exercise. Pag hindi ka maka-exercise, nanlalata ka, mabilis tumaas ang sugar mo. Importante sa mga diabetic, i-monitor yung blood sugar. Pagka may sakit ka, pag may infection ka, tataas ang blood sugar level mo, kahit na hindi ka diabetic. Kaya kailangan under control yan. Yung anak ko po, nung nagkaroon siya ng COVID, na-COVID siya, ay bumili ako ng pang test ng blood sugar niya. Tinanong ko yung doktor, hindi naman po diabetic yung anak ko Bakit po kayo nag-order ng pag-test ng blood sugar? Kasi Ma'am Rose, sabi sa akin, pagka ang isang taong may infection sa katawan, tumataas ang blood sugar. Diba nasabi ko, kaya tumataas ang sugar natin para makalaban ang ating immune system sa infection. Kaya lang, epekto nito, hindi mo makontrol yung blood sugar mo. Kaya ang high blood pressure, tawag ay hypertension, isang major risk factor sa kidney failure. Di ba, pagka diabetic ka,
nag-high blood ka, pagka na-high blood ka, pwedeng magkaroon ka ng kidney failure. Kasi pagka high blood ka, nasisira yung mga ugat sa bato. At napakahirap sa bato natin na magsala ng waste product at nagiging dahilan ng kidney damage, eventually kidney failure. Pag ang taong may diabetic, meron siyang panganib na magkaroon ng kidney failure dahil ang diabetes, sinisira niya yung ating filtering unit sa ating kidney. Kaya ang pagkontrol ng blood sugar, napakahalaga nito para protektahan ang ating kidney. Maraming paraan para makontrol ang blood pressure. Una, mag-take ka ng gamot, prescribed ng doktor. Itong mga gamot na ito ay para sa high blood. Ang medication tumutulong para ma-lower ang blood sugar mo, mapababa ang blood pressure mo, mapababa din yung cholesterol mo. Ito'y tutulong para ang mga komplikasyon ay mapigilan, yung heart disease, stroke, and kidney failure. Marami pong mga medication na ginagamit para ang sugar mo at blood pressure mo makontrol. Kasi pag ang blood sugar mo, ang high blood mo, hindi controlled, may panganib, magkaroon ka ng kidney problem. Kaya nga po ang mga doktor, pipili kaya dapat lagi kang nakikipag-usap sa doktor mo para may bigay sa iyo ang best medication base sa iyong pangangailangan. Hindi lahat po ng high blood at diabetic, pare-pareho ang gamot. Depende sa sa individual needs, no? Importante na mag-take ka ng medication prescribed ng doktor mo, kahit na maganda na yung pakiramdam mo, di ba iba? Oy, normal na yung sugar ko, normal na yung blood pressure ko, di ba? Although ay maganda na yung pakiramdam mo, importante din na mag-take ka ng medication para ma-prevent ang blood sugar level mo at ang blood pressure mo. Kasi nagpa-fluctuate yan the whole day eh. Kaya kung meron kang concern regarding sa medication mo, kausapin mo yung doktor mo. Ipaunawa sa'yo na para maging safe ka. Paalala po sa vitamin C Super B Complex, ito po yung dalawang importanteng nutrients na kailangan ng ating katawan. Kasi po ang vitamin C, pampalakas ng immune system. Tumutulong sila sa production ng white blood cells, panlaban sa infection, para gumaling ka sa sugat mo. Tumutulong siya sa production ng collagen, ito'y protein, napakahalaga sa pagpapagaling ng sugat. At para yung mga ugat natin, pag high blood ka, hindi ka maputukan. At para maiwasan yung infection. Ang vitamin C rin po, ang tumutulong sa absorption ng iron mula sa pagkain. At ang Super B Complex, ito yung 8B vitamins. Ang vitamin C at Super B Complex, pareho silang water-soluble vitamins. Kaya ito'y iniinom, empty stomach, wala pang laman ng tiyan. Ang vitamin C at saka Super B Complex, tumutulong sa katawan, ma-convert yung kinain mo into energy. At ang Super B Complex at vitamin C, importante ito sa normal function ng ating cellula, normal function ng ating nervous system. At saka magkaroon tayo ng red blood cells production. At saka ito rin po ang general, ang vitamin Super B Complex, ito'y nare-reduce ang chronic diseases like cancer, heart disease, stroke, and diabetes. Na-improve ang mood mo. Ang Super B Complex at vitamin Z, ito po ay anti-stress supplement. Nare-reduce yung stress level mo. At ito'y energy booster. At ito po ay tinitake ito 30 minutes bago ka mag-almusal once a day. Pag diabetic high blood ka, dapat meron kang healthy diet. Kasi yung para maiwasan mo yung mga komplikasyon. Iwasan mo yung sodium, yung pag mahilig kang kumain ng maalat na pagkain. Meron akong kaibigan, sabi, ay nasa kidney center ako, Ma'am Rose. Bakit? Yung asawa ko ay lalagyan siya ng tubo dito sa leeg
para bumaba ang kanyang yung creatinine niya, umabot ng 2,200. Sabi ko, bakit? Siya daw po'y mahilig sa maalat. Nagkaroon siya ng bato. Dahil sa dami ng bato sa kanyang kidney, ito ay tumaas ang kanyang creatinine. Nagsusuka na siya, kaya kailangan daw po'y pababain ang kanyang creatinine through, lalagyan siya na dito ng tubo sa leeg para madialysis siya. So ngayon, yung salt ay mapanganib ito sa puso, sa kidney, sa diabetic. At ang payo din, magkakain ka ng gulay. Kasi ang gulay may fiber. Nakakababa ng cholesterol at blood sugar yung fiber nasa gulay. Ang prutas at gulay, very low in calorie, low in sodium, pero marami siyang vitamin at mineral at antioxidant. Kaya kailangan pag kumain ka din ng mga protina, tulad ng isda, mga itlog, beans and tofu, ito'y maganda sa diabetic. Iwasan yung mga bacon, sausage, hotdog, mayaman yan sa salt and saturated fat. Kailangan ang kakainin mong bigas ay brown rice, oat, at ito po ay iwasan nyo daw po yung mga white rice, ng mga whole grain ang maganda. Kaya at least daw po meron tayong 5 serving ng fruits at vegetables sa isang araw. At saka kailangan nito ay iwasan mo yung mga trans fat tulad ng margarine, butter, yan. Mag-exercise ka regularly. Kasi tinatanong mo kung anong dagdag na management sa diabetic high blood. Mag-exercise regularly. Kasi pag nag-exercise ka, ay ito po yung importante sa diabetic high blood. At saka para maiwasan ng kidney problem. Kasi po ang exercise nakakababa ng blood sugar. Ang exercise, nagagamit mo yung insulin mo effectively. Kaya nakakababa ng blood sugar ito. Kasi pag high blood ka, masisira yung kidney natin. At nakakababa ito ng blood pressure. Nakakapagpalakas ng puso, gumaganda ang circulation ng dugo, kaya bumababa ang BP mo. Ang exercise, nakakapagpataas ng good cholesterol at bababa yung bad cholesterol mo. Alam natin, pag mataas ang cholesterol, nakakadamage ito ng mga blood vessels sa ating kidney. Huwag kang magpapataba. Ang exercise, tumutulong para ma-burn ang calories, magpo-promote ng weight loss. Kasi ang obesity, isang risk factor sa diabetes and high blood pressure. Sabi po ng American Diabetes Association, nire-recommenda meron kang 150 minutes na aerobic activity, no? Bawat isang linggo. Nire-recommenda pag diabetic ka, kailangan everyday, no? Kahit na 30 minutes everyday, mag-exercise ka para ma-maintain yung timbang mo. Pagka overweight ka, madali kang magka-diabetes, high blood at sakit sa bato. Dahil pag mataba tayo, nagbibigay ito ng stress sa ating heart. Napakahirap ng heart mo na mag-pump ng dugo throughout the body. Kaya pagka mataba tayo, ay it leads to high blood pressure. Kaya pagka meron tayong excess weight, mataas ang insulin resistance. Ang insulin resistance, ito yung condition ng ating body cell. Kahit na meron kang insulin para pababain ang blood sugar mo, hindi ka nagre-response. At tulad na sabi ko, ang insulin, ito yung hormone, tumutulong sa katawan para magamit mo yung sugar for energy. Pag meron kang insulin resistance, ay hindi mo nagagamit ang insulin para pababain ang sugar mo. Kaya pag meron kang excess weight, then ay nag-i-increase ang inflammation. Ang inflammation, ito yung process na paraan ng katawan mo para pagalingin ka sa injury or infection. Pagka meron kang chronic inflammation, nasisira yung blood vessel, it leads to high blood pressure and other heart problem. Kaya iwasan mo na mamagay yung gilagid mo. Iwasan mo na mamagay yung tenga mo o kaya yung ngipin mo. Pag meron kang chronic inflammation,
pwedeng mag-cause ito ng damage sa blood vessel. It leads to heart disease, high blood, and other health problem. Alam niyo po ba, kapag tayo po ay mahilig sa maalat, no? Nakakatas ang BP mo yan. At saka nakaka-retain ng tubig. Pag na-retain yung tubig na yan, tataas ang blood pressure mo. Dahil yung salt nakaka-damage ng kidney, kasi nga po yung kidney, ito yung responsible sa pag-filter ng waste product. Kaya ang too much salt, napakahirap sa kidney natin na gawin ang kanyang trabaho. Nadadamage yung kidney, it leads to kidney failure pag mahilig ka sa maalat. Kaya kailangan po nito ay iwasan mo yon. Alam mo yun po yung lecithin, ito'y efficient fat metabolism. Ang lecithin, tumutulong para ma-breakdown ng fats at mag-transport ng ma-improve ang cholesterol level na piprevent yung heart disease. Tumutulong ang lecithin, meron siyang choline. Importante para mag-produce ka ng acetylcholine, isang neurotransmitter involved sa memory and learning. Para maprotektahan ka panlaban sa brain damage, ang lecithin, meron siyang inositol. Involved ito pang-protect sa panlaban sa brain damage. At ang lecithin, nag-i-improve ang ating attention and concentration. Kaya maganda po ito. Yung calcium magnesium naman, para magkaroon tayo ng strong bones, para magkaroon ka ng proper muscle contraction and relaxation, ma-prevent ang cramps at panginginig. Ang calcium magnesium, nagre-regulate ang production ng serotonin. Ito yung tumutulong para ma-relax ang body at mind. Ang calcium tumutulong sa production ng melatonin, pampatulog. Ang calcium magnesium nakaka-relax ng katawan at isip para makatulog ka ng masarap. Kaya nga po, yan ang mga supplement na dapat nating i-take pag meron tayong, para i-maintain natin ang ating good health. Pag diabetic ka, tapos high blood ka, para maiwasan ang kidney problem, kailangan sa mga breakfast natin, oatmeal, yan, lesser ang sugar niyan. Pag nag-lunch ka, maaring meron kang salad, meron kang chicken or fish, and vegetable ka. Pag nag-dinner ka, pwede kang merong salmon, meron kang roasted vegetable, and brown rice. Kung nagugutom ka, pwede kang kumain ng fruits na hindi nakakapagpatas ng sugar. O kaya, kumain ka ng pepino, mga vegetable. Importante na simple meal lang po. Siyempre, yung pangangailangan natin, depende sa specific health condition. Kaya kausapin ng doktor at registered dietitian para magkaroon ka ng meal plan, maganda para sa atin. Ang stress at saka overwork, very dangerous ito sa diabetic with high blood. Dahil pagka ikaw ay na-stress, tumataas ang blood sugar level mo dahil nagre-release ka ng hormone, stress hormone, nakapagpapatas ng blood sugar mo at blood pressure mo. Kasi pag stress ka, bumibilis ang pintig ng puso mo, nagpapakipot ito ng daluyan ng dugo, katatas ang BP mo, tatas ang cholesterol mo, tatas ang bad cholesterol mo, kaya nagkakaroon ka ng poor sleep quality kasi ang stress napakahirap mong matulog. Kaya nga po ang poor diet at saka yung lack of exercise, saka stress, unhealthy eating habits, ito po ay nagko-contribute ito sa diabetic high blood. Kaya ito yung mga factor, it leads to kidney damage. Meron po tayong essential oil na crystal oil. Ito po ay extracted dito mula sa mga plant extract. Nakaka-reduce ito ng anxiety, nagpo-promote ng relaxation. Amuyin mo lang yan, nakakalis ng hilo, sakit ng ulo, tsaka hilo, pahid mo sa muscular pain mo, nare-reduce yung pain at inflammation, nag-i-improve yung sleep quality mo, nare-relieve yung headache, nakiklear yung congestion at nag-i-improve ng respiratory health. Kaya maganda yun po ito sa mga shoulder pain. Pag napaso ka o nauntog ka, pwede ka mabukulan, pahiram ng crystal oil. May pangkalmanting effect ito sa tiyan. Para nakaka-relieve ng kabag, bloating, stomach cramps, nare-relieve yung pagsusuka mo. Hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahid mo yan.
Available po yan. Kung nais nyo po magpa-deliver, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Lusugan. Yung activated charcoal naman natin, ito ay ginagamit for centuries sa kanyang medicinal properties. Panlaban sa food poisoning, sa hangover. Very effective po ito, nag-absorb ng gas at saka toxin sa ating bituka para ma-reduce yung bad breath mo. Nag-absorb ito ng bakterya sa ating bibig. Available to sa Patnubay. Inuulit ko po, kung diabetic ka, kailangan meron kang enough sleep, at least meron kang 7 to 8 hours na tulog. Meron kang healthy diet, iwasan ng processed foods, sugary drinks, and excessive amount of unhealthy fats, no? Meron kang regular exercise, at least 150 minutes every day, a week, no? At saka dapat matuto kang mag-manage ng stress mo, mag-try ka ng relaxation technique, deep breathing, meditation, mag-spend time ka sa nature, listening to music and reading. Yan po ang dapat mong gawin, no? Kaya kung kayo po ay may mga ganitong problema, maganda rin po alam nyo yung mga ampalaya. Nakita nila sa research yung ampalaya, nakakababa ng sugar yan at high blood. Meron siyang compound like insulin, tumutulong papababa ng sugar. Ang ampalaya ay nagpo-promote ito ng secretion ng insulin na responsible sa pagbababa ng blood sugar. Ito'y kanilang napag-aralan na itong ampalaya, pwede mong kainin yung gulay, pwede mong gawing salad yung dahon, pwede mo siyang gawing juice. Ito po yung ampalaya na yan, ito po yung pang-control ng blood sugar mo. Magandang source din ng fiber yan, vitamin C ang ampalaya, at meron din yung vitamin A. Nare-reduce yung complication ng diabetes pag mahilig kang kumain ng ampalaya. Maganda nga kain mo yung ampalaya raw. Meron tayong ampalaya salad, di ba? Kaya maganda ito sa mga diabetic patient. Kaya magdagdag ka ng ampalaya, pwede mong gawing, basta nasa iyo na kung anong magandang recipe, pwede mong juice, yan, maganda po yan. Meron pong ampalaya capsule or tablet, directed by your doctor. Yan po, malaking tulong po yan sa kalusugan po natin. Nulit ko po kung interesado po kayo sa ating mga product, tulad po ng omega-3 fatty acid, maganda yung pampababa ng cholesterol, triglycerides, pamprevent ito ng mga bara-bara sa ugat, na pampigil ng paninigas ng mga arteries. Very safe po ito, meron siyang anti-inflammatory properties, at ito'y nare-reduce ang liver fat. Kaya maganda po na i-take nyo to. Kung gusto nyo po magpa-deliver ng ating mga products, pwede nyo akong i-chat sa aking Facebook page. Bigay nyo lang yung pangalan, address, at cellphone number ninyo. Cash on delivery po ito, at pwede po i-charge sa inyo ang shipping fee. Dadako tayo sa ating food for thoughts, Jeremiah 33 verse 3. Kung mananalangin kayo sa akin, tutugunin kita, at ipapahayag ko sa iyo mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Call unto me, I will answer you. I will show you great things which you do not know. Yan po ang sabi po ng Jeremiah 33 verse 3. Kaya tayo po kung meron tayong mga pangangailangan, ang sabi, call unto God. Instead na gawin mo sa sarili mo, ay kailangan trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding. In all your ways, acknowledge God, He will direct your path. Magandang gabi po. Nawa pong pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumaatin sa gabing ito.